Yung kay Tatay Digong nila, di ba ang paulit-ulit nilang sinisigaw, kidnapping ang nangyari sa dating Pangulo? Kidnapping! Naratibo ni BP Sara. Pananakit ni Hanilet, ipinunto versus interim release. Sabi ho dito, mga boss chief mo, sir, ginamit ng ICC prosecution ang pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa legal proceedings, no, ng pag-aresto rito. Ang paulit-ulit na pagsasabi ni BP Sara Duterte na biktima ng kidnapping ang ama at ang pananakit sa pulis ni Hanilet Abansenya para ipunto na may posibilidad na hindi tutupad sa mga kondisyon ng interim release ang dating presidente. Correct ko. Eh dati pa naman ho mga kababayan, paiba-iba na po yung mga sinasabi ng Pangulo eh. Ganito gagawin, tapos sa susunod, iba na naman ang gagawin. Yung tipong pag nakuha yung gusto, baliwalain na yan, nandito na tayo, iba na ulit ang gusto. Di po ba? Paano sila papayagan ng ganyan? Yung mga ganyang kilos nila, nananakit, etc., etc. Paano sila papayagan? Yung sinasabing pag yan nakalabas si Duterte, yari yung mga witnesses, etc. Di po ba? May mga nakikita hong ganyang pagkilos at paggalaw sa kanila, mga bossing. Tsaka yung mga naratibo nila na kidnapping. Basahin natin ito. Haba, Sabi dito, Pilipinas Today, sa halip na makatulong, nakasama patuloy ang paulit-ulit na pag-question ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte sa kanilang mga kamag-anak, kaalyado sa pagiging lehitimo ng legal proceeding ng International Criminal Court, partikular sa pag-aresto sa dating presidente noong March 11. Ang sasabihin niyang mga yan, mga bossing, pagka nakalabas yan o pag napunta yan sa ibang bansa, hindi na namin ino-honor yung ICC. No? Kasi simula't simula pa lang naman, illegal ang pag-aresto niyang mga yan sa amin. Pagka nalabas na, illegal yung pag-aresto sa amin, kaya hindi namin i-honor yun. Tapos kung nakausap pa yung bansa na yun, di ba? Kumalas ka na sa ICC. Pagka nailipat dyan sa ICC, pag nalipat si Duterte dyan, kumalas ka na. Kung totoo na madami talaga silang pera. Actually, totoo naman yata eh. Biruin mo, 140 million to 150 million bayad kay Koopman per month. 150 million multiply mo sa 7, 1 billion and 50 million. Times 2 mo yung 7, 1 year and 2 months. 2.1 billion isang taon. Mga kababayan, doblehin mo yun. Tanggalin mo na yung 1, gawin mo na lang isang taon. Magkano ho? 4 million, 2 taon. 6 million, 3 taon. 6 billion. Sabi siguro. 51 billion naman eh. Diba 51 billion naman, malabong maubos. Ngayon, ang mismong pagpalag kasi ng mga Duterte, kabilang ang kidnapping narrative paulit-ulit. Yan, pwede nilang sabihin yan. Kinidnap lang naman to eh. Bakit namin ibabalik? Bakit kami susunod sa inyo? Di ba? Ang mismong pagpalag kasi ng mga Duterte, kabilang ang kidnapping narrative na paulit-ulit nilang pinalulutang ang ginamit na puno ng ICC, Office of the Prosecutor, para igiit sa korte na hindi sila consistent. Yun naman po talaga totoo. Ang presidente nga ho, ang dating presidente, mga kababayan, may sasabihin ngayon, tapos bukas kapag negatibo ang sagot ng taong bayan, iba na naman ang sasabihin. Joke only lang daw ho. Nasanay tayo ng 6 na taon, joke only lang. Diba? Pagka may mali na sinabi, alam niyo naman ang presidente, ang dating presidente, no? Mahilig magbiro, mag-joke only. Dapat kayong mga Pilipino, alam nyo kung ano yung biro at hindi biro. Biruin nyo po yun.
mga kababayan. Pagka ho sila mga bossing ay nahuhuli, ang sinasabi po, joke only. Baka mamaya ang sabihin nitong mga to, nasa ibang bansa na kami. 'Di ba? Tupadin nyo yung mga sinabi nyo doon sa ICC. Naku, joke only lang yun para naman kayong hindi No, sinabi lang namin yun para makalaya kami. Illegal naman yung pagka-aresto sa amin eh. Kidnapping naman ang ginawa nila sa amin eh. Ganun na. Di po ba? Pagka nasa labas na ho ng ICC, sabihin, joke only lang yun. Gusto lang namin makalabas. No? Diniskartehan lang namin sila. Diniskartehan lang namin sila para makalabas. Illegal naman ang ginawa nila sa amin. Di po ba? Kaya malabong-malabo itong mapalabas, mapauwi. Mr. Duterte does not accept the legitimacy of the legal proceeding he is subject to before the court. Paglabas, okay na, laya na kami. Ha? Sundin nyo yung mga sinabi namin. Ha? Kinidnap lang kami eh. Yari na. Di ba? Tapos sabay nakausap na yung bansa na kukuha sa kanya. Kakalas na kami sa ICC. Wala na, hindi na makuha ulit si Duterte. Di ba? This is demonstrated by his resistance to his arrest and the claim of his counsel and family that he was kidnapped, abducted by the court. Biruin niyo yun. Napalala pa, kidnap pa more. Paano maniniwala na kami po ay susunod sa inyo? Ganito, ganyan. Kami po ay hindi na gagawa ulit ng krimen. Paglabas, joke lang yun. Kinidnap nyo kami inano lang namin kayo. Diniskartehan lang namin kayo. Binanggit din ng Office of the Prosecutor maging ang pananakit sa pamamagitan ng paghahataw ng cellphone sa ulo ng pulis ng common wife ni Duterte na si Hanelet Abansenya. Lalo pa kayong nahirapan na pauwiin ang dating Pangulong Duterte dahil dyan sa kakasabi nyo kidnap. Kidnap pa more. Lahat na yata ho, mga kababayan, mag-expect din po kayo na pag si Roque na ho ang nahuli, mga bossing, kinidnap din po yan. Lalo na yung naratibo ni Roque na yung asylum niya daw hindi naman deny at hindi daw totoo, mga kababayan. Expect nyo, pagka nakapasok na ang